So ang daming mga gamit dito na naiwan. Siguro mga lagayan to ng mga notebooks ng mga dating empleyado or mga record books nila at the same time. Papansin nating napaka-creepy masyado ng lugar. Pinapasok niya rin yung mga iba't ibang kwarto dito. Siguro mga fitting rooms to, guys. Ito ata yung isa sa mga siguro nasa department store nito na area. Di pa naman gumagamit si Boss Rino ng ghost tube para makipag-communicate if ever meron bang mga multo dito sa loob ng mall na to. Di ko alam ang reason, guys, kung bakit to naging abandoned na mall. Basta nilagay niya lang dito ay sikat to na isa sa mga abandoned mall pala ng Batangas. Siguro ito ay sa banda ng basement area, kasi mapapansin natin, makikita natin yung mga parang tubo. So ayan, ini-explore pa lalo ni Boss Rino yung mall. So may nakalagay dito admin office. Yan. Nakakatakot naman dito, guys. Baka pag biglang lingon niya, may mapapansin na siyang kakaiba dito. So, andito siya ngayon sa isa sa mga CR. Tsaka maingay masyado yung mga bawat yapak niya, guys, kasi puros mga sirang tiles kasi yung mismong floor dito, guys. Yan, ito, pinasok niya CR. Dito pa talaga niya naisipang pumasok. Ibang klaseng trip din talaga tong si Boss Rino. Minsan kasi nagvo-vlog din siya at the same time na nagmumukbang siya sa isang haunted place, or it's either sa sementeryo. Pero ito, guys, abandoned na mall yung pinasok niya ngayon. So far wala pa namang nagpaparamdam sa kanya. Di pa siya gumagamit ng yung tinatawag natin na application na ghost tube, kung saan pwede kang makipag-communicate if ever merong mga kaluluwang ligaw dito sa mall na to. So ayan, patuloy pa rin na naglalakad at ini-explore ni Boss Rino tong abandoned mall na ito sa Batangas. Ayan. Pero may part dito, guys, ayan, na meron na para siyang parang basement siya na area. Bigla tuloy ako napapaisip kung anong pangalan ng mall na to, guys, sa Batangas. Unauthorized personnel. Baka stock room to ng mga ng mga stocks ng mall na to. Grabe ang lapad ng lugar. Tsaka ang layo ng abot ng kanyang yung ilaw ng kanyang flashlight. Tingin ko baka papasukin pa to ni Boss Rino hanggang dun sa dulo. Parang ata to siya, guys. May nakita ako na parang incline dito ng part, baka RDU nila ito, Receiving and Dispatching Unit.
Baka ito yung area na kung saan nire-receive lahat ng mga stocks from different suppliers. Tsaka nire-receive naman ng mga promodizer. And sila na mismo yung mag-display nun sa mismong mga designated areas nila sa selling area. RDU nga to. Tama. So ito is parang part ng isang office. Grabe ang lapad ng mall na to. Sanay na talaga tong si Boss Rino sa mga ganitong klase na mga situation, guys. So meron pa pala tong second floor, which is ito yung pupuntahan ni Boss Rino ngayon. Ano kaya yung reason nito, guys, no, kung bakit ito naging abandoned? Dito na part medyo creepy. Kung napapanood niyo yung mga movies na parang may zombie apocalypse like World War Z, parang ganito yung mga naging scenario ng mga establishment that time. Yung bawat yapak ni Boss Rino, guys, is maingay, gawa nga ng mga sira-sirang tiles sa floor ng mall na ito. Para ba siyang nadaanan ng lindol. Malaki yung mall, may second floor pa pala ito. Di ko pa nakitang gumagamit ng ghost tube si Boss Rino, pero hintayin lang natin, guys. Grabe ang lapad, guys. Napakalapad ng mall na to. Second floor na yung na itong ginano ni Boss Rino. Ine-explore niya. Ayun. Yun. So sinabi pa niya is ito yung second floor na area na kung saan dito natin makikita yung cinema nila, guys. Sabi pa nga niya ito yung pinaka-creepy na part, which is ang sinehan. So pinapasok na ni Boss Rino yung area ng cinema. Nakakatawa lang to si Boss Rino, palagi naman siyang nagagawi dito sa CR. Bakit dito siya palaging pumupunta? Siguro dito mostly nagpaparamdam yung mga yung mga ligaw na kaluluwa. So ito, pinapasok niya yung sinihan, guys. Pagkatapos niyang pumasok ng CR, dito na siya papunta ngayon. So hindi natin alam kung ano yung magiging kumbaga yung magiging sitwasyon niya dito. Kasi sabi niya kanina, creepy part daw yung sinihan. So yan na nga. Medyo malaki talaga yung sinihan nila, guys. Oh, may araw pa. Ano yung nakalagay dun? Oh, nasa dulo pa talaga. So parte pa rin to ng sinihan. Jeez, nakakatakot talaga. Ayun na. Ayun na yung exit ng sinihan.
Oh, malapad talaga yung sinihan nila guys. Parang Manila Film Center. Yung isa sa mga pinaka-creepy na hindi lang creepy kundi haunted places talaga. Alam naman natin yung naging history ng Manila Film Center na yun, which is isa sa mga project ng mga Marcos, lalong-lalo na si former First Lady Imelda. So ganun pa rin yung mismong sitwasyon ng sinihan na to guys. May mga gamit pa rin na natitira. Ewan ko lang kung para saan ba yan. May mga gamit na hindi na binalikan ata. Yun yung area na napaka creepy. Ayan, madilim masyado. Ewan ko kung saan part na to ng sinihan. Basta yung kanina pinasok niya guys, yun yung sinihan. Siguro cinema 2 or 3 na ito. Hindi natin alam guys, diba? So may hagdanan dito. Ewan ko lang kung aakyatin to ni Boss Rino. Pero for sure aakyatin niya to. Daming mga basag na guys, salamin. Baka dito yung nagfi-film ng mismong kumbaga yung tape mismo ng movie. Baka dito sinasalang. So ayan guys.